And sa akin naman kasi, no, I wouldn't want to dismiss entirely mga sinasabi niya kasi baka naman meron talagang basihan yan, di ba? Kaya ang point ko rito, dapat imbestigahan. Pero mas maganda kung uuwi siya. Kung dito niya, dito, babalik siya sa Pilipinas, haharapin niya yung mga kaso sa kanya, at kung meron siya ebidensya, ilabas yung mga ebidensya niya dito sa kanyang mga paratang. Kasi talaga magiging siya, in a way, magiging bayani siya kung talagang totoo yung mga kanyang sinasabi at talagang implicated dito sa malawakang korupsyon yung lahat ng mga tinuturo niya. On the other hand, meron din naman tayong pakinabang sa sinabi niya. Pwede nating sabihin na ibabangga natin ang kanyang testimonial evidence sa documentary evidence na makakalat ng ICI. Diba? Meron. Kung sila ay magiging consistent. Kasi baka maaaring, base kasi pag pinakinggan ko yung sinasabi ni Senator Lacson, parang may konting hindi nagtutugma, di ba? May mga amounts na hindi nagtutugma, etc. Mas pinapaboran niya si Yusek Bernardo, yung testimony ni Yusek Bernardo. So sa tingin ko, malaking bagay ito sa ICI, sa nag-investigate, kasi meron kang magkaibang sources ng testimony at meron kang documentation na pwedeng gamitin from the ICI, and I hope may document din na ilalabas si Saldico. But nevertheless, syempre, may pananagutan silang lahat. Ako tatanong yun, up to the President, pati Secretary ng DBM. Hindi Definitely. pwede. Definitely. Release na naman program funds, di ba? Na highly questionable. Kaya lang, bago palakpakan ng mga DDS at yung bayani si Saldi, pasukwahin niyo muna ng dokumento para makinabang naman ang gobyerno, di ba? Kasi without the documents, hindi siya tatayo eh. Ayan, advice ni Commissioner Heidi sa mga DDS. Pasukwahin niyo muna ng dokumento. Na naman ako. si Zaldico bago niyo sambahin. Hindi, fair enough, no? Kasi bibigat ng mga allegations niya eh. Kasi I also want to be convinced eh, no? Baka naman talaga may kinalaman to si BBM eh. Hindi lang si Martin Romualdez. Kaso kailangan malakas sa ebidensya. Kasi otherwise... Nanghinayang ako after listening. Sabi ko, kala ko pa naman something na talagang puputok at talagang will be able to convict. No? Pero, hintayin natin, baka may additional evidence pa. On the other hand, malinaw yung pinapatunayan niya, yung kanyang guilt, di ba? Kasi talagang pangita, nagdala ako ng pera. O talagang admission of guilt ito, di ba? At saka alam naman natin na halimbawa napatunayan naman doon sa mga ghost projects na may inamin na rin ng mga engineers, etc. di ba? Kaya lang ay doon sa accusation niya na si Sandro kasama dito, hanapin natin nasan yung mga projects na finandingan ng project, ng allocations, ng allocable ni Congressman Sandro. Nasa 50 billion daw. Oo. At kung totoong kasama dito yung sa Speaker of the House, ang hirap i-connecta sa dokumento, to be honest. Bakit po? Tinitingnan ko, pinipilit kong i-review yung flow of documents eh. Hanggang Appropriations Committee, malinaw yan. Kasi may deliberations, etc. di ba? May mga public documents. Pagdating sa Speaker of the House, I think most of them confidential yan eh. Yeah, kwentuhan lang yan. Word lang, kumbaga oral. No? Walang malinaw na participation na kumbaga. Hindi ko sinasabing walang participation na. Hindi naman kikilos ang APRO nang walang instruction din ng speaker. Di ba? Alam naman natin yan. Yeah. Pero ang hinahanap sana natin ay yung parang regular na document na magsasabing, ito pumirma dito or something. Unlike sa Appropriations Committee, yung mga deliberations, yung mga makikita mo yan. Di ba? So... Actually, may naisip akong paraan po, para ma-nail itong si Speaker Romualdez. Kasi kung wala mang paper trail dito sa alleged involvement niya dito sa budget insertions, di ba pwede naman siyang habulin sa lifestyle check. Tingnan nyo kanyang salin. Yun. Di ba? That's very good. That's the other side of it. Kaya nga kanina, ang unang tanong ko ay, anong responsibility ang gusto nating establish? Anong crime ang gusto nating di ba? So, kung gusto nating habulin siya from the point of view of ill-gotten wealth ang ating i-develop, madali yan. Hahanapin natin yung lifestyle check. At sana nga, isa lang yung problema sa lifestyle check. Ang lifestyle check ay kailangan, unlike sa ibang bansa na napaka-public ng mga dokumento, you can easily access government information. Dito sa atin, hindi.
So we need the public to help us, di ba? Oo. Kunyari, yung mga bahay na itinatago sa ibang di ba? Salamat na lang at may bagong Supreme Court decision, di ba? Na kahit ipangalan sa iba, pag napatunayan na yung kanilang capacity towards the assets na na-acquire nila, pwedeng i-forfeit, di ba? Sabi ng recent Supreme Court decisions. So sa tingin ko lang, on the overall, exciting ang investigation ng ICI. Pero ang hinayang ko, and this I have to be very ang hinayang ko ay sana mayroong someone inside who knows the process well. Kasi hindi lang ito. Who knows the process where? Sa house? Well, who knows the process well in terms of the budget. Yung buong budget process. Kasi okay. nitty-gritty, doon mo hihimayin yung dokumento at doon mo i-establish yung liability On the part of the auditor, paano kami naglilista ng list of persons liable? Kailangan alam mo yung flow of documents. Kailangan alam mo yung sequence of activities. Kailangan alam mo yung importansya ng isang process at paano ito magko-connect doon sa specific ano yung targeted na output nito. Vis-a-vis anong nangyari, sa napunta. Oo. Ito yung expertise talaga nung mga sabihin nating process owners sa gobyerno. Kung accountant ka, budget officer ka, kahit wala kang ranggo, budget kunyari budget ka na isang, alam mo yan. Alam mo, di ba? Yun ang kulang sa isang committee na puro high level kayo. Hindi kayo tatrabaho sa baba. Yun yung trying. I'm not trying to yung competency. I'm trying to comment on the experience na dapat meron yung nag-iimbestiga. Diba? Baka naman may baka hindi ko kasi alam, baka naman merong staff ang ICI with that particular skill set. Kasi at first I was thinking you were referring to someone among the high-level official of the ICI. And naisip ko bigla, sino bang in recent memory ang talagang may kabisado sa budget process? Yung si Butchabad, di ba, ng panahon ninyo? Yung dating si Emilia Bongko din, hindi po ba? Si Ma'am Emmy Bongko din, husay-husay nun. At kahit si Yusek Janet, na ang husay din niya. Maraming magagaling na But I hope they will call them as parang reference something di ba, parang subject matter experts, di ba? Kasi tingnan mo, Christian, ibabato nila sa OMB, di ba? Binato nila yung mga cases sa OMB, Yeah. And then I heard Ombudsman Remulla saying, sige, ifa-factor namin ito sa fact-finding investigation. So uulitin ulit 'yon. At napakahalaga ng expertise o ng contribution ng someone who knows the process well. Kaya nga yung mga case na di ba, dumadaan mo na sa auditor kasi sila supposedly ang nakakaintindi ng proseso at saka ikot-ikot galawan sa gobyerno. Mahalaga kasi ito if you really want to convict them, di ba? Yeah. At saka para ma-expand mo, ma-establish mo, paano nangyari na liable sila. Dahil as of now, ang sentiment ko ito ine-excite natin yung mga tao na, may makukulong na sa December 15. And then Saldi came out with, ako nag-deliver ng pera. Sa ordinaryong mamamayan, nakikinig ko naririnig ko sa usapan pa nagbabahe ako, binigyan daw pala ng 56 billion Ang idea nila, yung 56 billion na cash, para bang budget ng pamilya na, ito 56 billion cash, binigay mo kaya Inabot. In fact, kailangan mo pa itong i-convert, di ba? Yeah. Into actual transactions and actual releases. So, yun yung... Hindi, yun ang sabi na, Hindi, actually, hard money yung binabanggit ni Zaldico po. Ba, sinasabi niya, ang utos daw sa kanya ni Romualdez, allegedly, ay 2 billion a month. 2 billion a month. Pero hindi raw niya na-hit yun. I know, narinig ko yan, na 2 billion a month. Oo. Sa mga nakakaintindi, sa mga marunong ng proseso, alam natin na hindi ganon automatically nangyayari yun. Ayoko lang mamislead yung mga tao na parang ibig sabihin, pagkapasa ng budget, ibibigay yung hard money dun sa Hindi po ganon na nangyayari